mga questions o mga question or katanungan na nandito po sa chapter 1 Corinthians chapter 14. So question and answer in 1 Corinthians chapter 14. So unang question or unang tanong, nais mong gamitin ang iyong spiritual na kaloob. Ano ang dapat mong hangarin higit sa lahat? Ang sagot, ang magpropesiya upang mapatibay ang iba in 1 Corinthians 14 verse 1. Next na tanong, nagsasalita ka ng wikang hindi naunawaan ng mga tao, kanino ka nagsasalita? Ang sagot, sa Diyos in verse 2. Verse 3, gusto mong palakasin at aliwin ang iglesia? Anong kaloob ang binibigyang diin ni Pablo? Ang sagot, propesya sa verse 3. Pang-apat, ang isang tao ay nagsasalita ng wika ngunit walang nakakaunawa. Sino ang higit na napapatibay? Ang sagot sa verse 4, ang sarili niyang espiritu. Panglima, ano ang mas mabuti sa iglesia? Tongues o yung pagsalita ng iba't ibang wika na walang interpretasyon o propesya? Ang sagot sa verse 5, propesya. Sa number 6, dumalaw si Pablo ngunit nagsalita lamang ng hindi maintindihan salita. Magiging kapaki-pakinabang ba ito? Hindi, in verse 6. Number 7, tumutugtog ang isang musikero ngunit hindi malinaw ang tuno. Ano magiging resulta? Ang sagot sa verse 7, walang makakaunawa sa tugtog. Pangwalo, sa digmaan, hindi malinaw ang tunog ng trumpeta. Ano ang mangyayari? Ayon sa verse 8, hindi makapaghahanda ang mga sundalo. 9. Nagturo ka ngunit walang nakaunawa. Ano ang sabi ni Pablo ayon sa verse 9? Para kang nagsasalita sa hangin. Number 10. Nakarinig ka ng wikang hindi mo alam. Ano ang relasyon mo sa nagsasalita? Ayon sa verse 11, magiging parang banyaga kayo sa isa't isa. 11. Gusto mong lumago sa mga kaloob. Ano ang dapat na layunin? Sabi sa verse 12, pagpapatibay ng iglesia. Number 12. Marunong kang magsalita ng tongues or pagsalita ng iba't ibang wika. Ano ang dapat mong ipanalangin? Ayon sa verse 13, ang kakayahang magpaliwanag. Number 13. Nananalangin ka sa wikang hindi mo naunawaan. Ano ang nangyayari? Ang sagot sa verse 14, ang espiritu ay nanalangin ngunit ang unawa ay hindi namumunga. Number 14, dapat bang gamitin lamang ang espiritu sa panalangin? Sa verse 15, hindi, dapat kasama rin ang unawa. 15. Paano makapagsabi ng amen ang iba kung hindi nila naunawaan ang panalangin? Ang sagot sa verse 16, hindi nila magagawa. Number 16, maganda ang iyong pasalamat or pasasalamat sa Diyos, ngunit walang nakaunawa. Ano ang kulang? Ayon sa verse 17, hindi napapatibay ang iba. 17. Nagsasalita ba si Pablo ng tongues or iba't ibang wika ayon sa verse 18? Oo, higit pa kaysa marami. 18. Ano ang mas mahalaga sa iglesia? 5 salitang naintindihan o 10,000 hindi naintindihan? Ayon sa verse 19, 5 salitang naiintindihan. 19. Paano dapat mag-isip ang mga mananampalataya? Ayon sa verse 20, bilang mga may sapat na gulang sa pag-iisip. 20. Saan kumuha si Pablo ng halimbawa tungkol sa ibang mga wika? Sa verse 21, doon sa Lumang Tipan. 21. Kanino tanda ang mga wika? Sa verse 22, sa mga hindi sumampalataya. 22. Dumating ang bisita at sabay-sabay kayong nagsasalita ng iba't ibang wika. Ano ang maaaring isipin niya? Ayon sa verse 23, nababaliw kayo. 23. Dumating ang hindi mananampalataya.
at narinig ang malinaw na propesiya, ano ang mangyayari? Sa verse 24, mahikayat siya at masusuri ang kanyang puso. 24, ano ang maaaring sabihin ng nahikayat na bisita? Sa verse 25, tunay na nasa inyo ang Diyos. 25, ano ang layunin ng bawat awit, aral, at kapahayagan sa pagsamba? Sa verse 26, pagpapatibay. 26, ilang tao lamang ang dapat magsalita ng iba't ibang wika sa isang pagtitipon? Ayon sa verse 27, 2 o 3. 27, paano sila dapat magsalita? Ayon sa verse 27, dapat isa-isa. 28, walang tagapagliwanag. Ano ang dapat gawin ng nagsalita? Ayon sa verse 28, manahimik sa iglesia. 29, ilang propeta ang maaaring magsalita? Ayon sa verse 29, 2 o 3. 30, ano ang dapat gawin ng iba sa narinig na propesiya? Sa verse 29, suriin ito. 31, habang nagsasalita ang isa, may tumanggap ng kapahayagan ang iba. Ano ang dapat gawin ng unang nagsasalita? Ayon sa verse 30, tumigil at magbigay daan. 32, kontrolado ba ng propeta ang kanyang sarili? Verse 32, yes. 33, ang kaguluhan ba ay mula sa Diyos? Ayon sa verse 33, hindi. 34, ano ang katangian ng Diyos sa pagsamba? Ayon sa verse 33, kapayapaan at kaayusan. 35, ayon sa konteksto ng talata, ano ang dapat gawin ng babaeng nais matuto kung nagdudulot ng pagkaantala ang kanyang pagtatanong? Ayon sa verse 35, magtanong sa bahay. 36, ang iglesia ba sa Korinto ang pinagmula ng salita ng Diyos? Ayon sa verse 36, hindi. 37, paano malalaman kung tunay na espiritual ang isang tao? Ayon sa verse 37, kinikilala niya ang utos ng Panginoon. 38, ano ang mangyayari kung tatanggihan ng isang tao ang pagtuturo? Ayon sa verse 38, siya ang mananagot. 39, dapat bang ipagbawal ang pagsasalita ng iba't ibang wika? Ayon sa verse 39, hindi. 40, paano dapat gawin ang lahat ng bagay sa iglesia? Ayon sa verse 40, ng may kaayusan. 41, nais mong maging tanyag dahil sa iyong kaloob, tama ba ang motibo? Ayon sa verse 12 at verse 26, hindi. Dapat ang layunin ay pagpapatibay ng iglesia. 42, nag-aagawan ang mga tao sa pagsasalita, sa pagtitipon. Tama ba ito ayon sa verse 31? Hindi. 43, may nagsasabing hindi niya mapigilan ang sarili habang nagsasalita. Sumasang-ayon ba si Pablo? Ayon sa verse 32, hindi. 44, anong dapat unahin? Pagpapakita ng kaloob o kapakinabangan ng iglesia? Ayon sa verse 26, kapakinabangan ng iglesia. 45, may nagsasalita ng iba't ibang wika, ngunit walang interpretasyon. Dapat bang magpatuloy ayon sa verse 28? Hindi. 46, ang mensahe ay malinaw at nakapagpatibay sa lahat. Aling kaloob ang inilarawan? Ayon sa verse 3, propesiya. 47,
Ang isang bisita ay nakumbinsi ng kanyang kasalanan dahil sa narinig na mensahe. Ano ang nangyari? Ayon sa verse 24 hanggang 25, naging mabisa ang propesiya. 48. Ang pagtitipon ay puno ng kalituhan. Kaninong katangian ito? Ayon sa verse 33, hindi ito sumasalamin sa Diyos. 49. Maaari bang magkaroon ng espiritual na kaloob at wala pa ring pag-ibig? Ayon sa verse 1, hindi ito ang tamang paraan, dapat sundin ang pag-ibig. 50. Kung isang pangungusap ang magbubuod ng buong kabanata, ano ito? Ayon sa verse 40, let all things be done decently and in order. Ayan po yung mga ilang questions sa chapter 14, at sana po ay nakakatulong po ang mga iba't ibang katanungan. Ito po yung mga realidad, kumbaga Musling naririnig natin ng mga katanungan, at ito po yung mga ilan lamang po sa mga na-encounter na mga katanungan ayon sa chapter 14. So, sana po sa mga pinag-aaralan natin sa chapter na ito ay may mga additional learning po para sa inyo. At muli, hanggang dito na lang ang ating presentation sa 1 Corinthians chapter 14.